Yan na. Okay, good morning. Good morning po. Good morning everyone. Yan. Puro ka na. Okay, good morning po sa ating lahat. Isang pinagpalang malamig na umaga sa ating lahat. Welcome po sa Daily Life Sharing Morning Devotion. Praise God. Ayan. So, syempre, magandang umaga sa ating lahat. At magandang umaga din po, Pastor Dong, Pastor May, at sa lahat ng mga maaagang gumising upang manalangin at mag-devotion sa Panginoon. Yes, ako po si Pastor Roel Lopez. At ako naman po si Pastor Malu. At syempre, kami po ang magiging host niyo for this morning. So, ang atin pong Bible reading ay magmumula sa Galatians 6 and Ephesians 1. Okay, so bago tayo magbasa, atin po munang batiin ang ating mga kapatid na nandito sa live. Ayan. Okay. So, Pastor, yes, batiin natin sila. Good morning po yung mga maagang gumising. Yan, good morning po kay Ate Yolanda Hiyaw. Yan. Umagang-umaga humihiyaw. Good morning din po kay Ate Rowena del Rosario. Yes. Kay Ate Hilda Santos. Yan. Yan. Alright, good morning po. Sino pa yung nandyan? Si Ate Ana De Leon. Yes. From General Trias yata ito, yes. Pastor. Yan. At ganun din kay Ate Rose and kay Kuya Bonnie. Yan, good morning po sa inyo. Ayan. So, ganun din kay Kuya Maxwell De La Cruz. Yan, kay Pastora Micaela Luna. Good morning po sa inyo. Ayan. Ganun din sa ating taga-London. Yan, kay Ate Digna. Good morning, Ate Digna. Ayan. Ako, yung akin nawala yung aking comment. Ayan. Salamat po sa Panginoon at tayo muli pinagsama-sama sa umagang ito. Ayan. At syempre, kay Pastor Walter. Yan, magandang umaga po. Yan, ayan. Umaga, Pastor Halika kayo Walter. tayo ay magkape habang tayo ay nagbabasa ng Biblia. Yan, ganoon din kay Ate Digna. Yan. Kay sino pa ba? Yan. Alright, good morning po sa lahat. Ayan, so ngayong umaga tayo po ay magsimulang magbasa. Ayan, ganoon din kay Ate Kasing. Yan. Good morning, Ate Kasing from Pasig. Yan, kay Brother June. Good morning po. Ayan. Alright. So, Pastor, tayo ay magbabasa na ng salita ng Panginoon. Yan, so, good morning din po kay Nanay Shoni. Yan. Karangalan natin na tayo ay kumbaga manguna sa pagdedebosyon ngayong umaga at makisabay po kayo sa amin, makibukas po kayo. So, tayo po, babasahin po natin ang mga taga-Galatia, Kabanatang 6. Take it away, Pastor. Yes, good morning po. Okay, sa aklat po ng Galatia, kabanata po ay 6. Ang talata po, simulan po natin sa talata 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng matuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo yung mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Kung inaakala ninyong kayo'y
nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na iyang ihambing pa ninyo sa iba, sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng kabulok na mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuli na makita silang gumagawa ng magandang bagay. Ginagawa niya iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo naman ay tumupad sa tuntuning iyon. Verse 14. Wag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Verse 15. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung sila ay bago ng nilalang. Manatili naman ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Verse 17. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking mga paghihirap sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Verse 18. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. So, ngayon naman ay basahin natin ang aklat ng Efeso, Kabanatang 1. So, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahan, loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang title po ng verse 3 ay mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo.
So pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay pupurihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang panalangin ni Pablo. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay sumamba muna sa Panginoon. Awitin po natin ang pag-ibig mo
So, salamat sa Panginoon dahil napakalaki ng kanyang pag-ibig. Hallelujah. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Atin pong ulitin. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na, sa'yo ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakilang pag-ibig mo, Jesus, dakilang pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ulitin natin. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na, sa'yo ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakilang pag-ibig mo, Jesus, dakilang pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sama-sama nating ipahayag, may lakas ang pangalan ng Panginoong Yesus. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Minsan pa sabihin mo sa iyong tinig, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakilang pag-ibig mo, Jesus, dakilang pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Nais ko ang presensya mo. Hallelujah. Manalangin po tayo sa Panginoon. O purihin ka, amang makapangyarihan, Amen. dahil ikaw ang Diyos na mayroong saganang pag-ibig. Amen. At sa umagang ito, wala kaming ibang nais kundi ang presensya mo, ang makapiling ka
ang mapapurihan ka at mayakap. Kaya sa umagang ito, aming panalangin na kami lukuban ng iyong Espiritu Santo at ng iyong kapangyarihan kasama ang aming mga kapatid na nanonood ngayon at kasama namin sa Facebook, sa aming devotion. Tunay nga, O Diyos, na sabi mo nga sa umaga, sa tanghali at sa gabi, kami ay dapat makipagniig sa iyo dahil ikaw ang aming buhay. Kaya nagpapasalamat kami sa aming pagsasama-sama ngayon at dalangin namin ang pagbukas ng aming unawa sa aming pagninilay ng salita mo. Bigyan mo kami ng karunungan at kapahayagan ng iyong salita upang ang salita ng Diyos, ang pakinabang ng salita ng Diyos ay aming maranasan at makita ang bisa nito sa aming mga buhay. Aming Panginoong ipinagkakatiwala ang mga susunod na sandali sa inyo at aming iniaangat at iniaalay ang mataas na papuri at pagsamba parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ayan. Okay. Yan. Batiin natin yung ibang mga bagong pasok pa lang sa ating live. Yes, batiin natin yan. Kumusta? Good morning po kay Ate Flory. Good morning po. Ganun din po kay Ate Weng. Good morning, Ate Weng. Ganun din po kay Ate Leia. Ate Leia, good morning. Yan. Si Dr. May, good morning po. At syempre, taga London, si Ate Emerald. Yan, good morning po sa inyo lahat. Yan, si Ate Sally. Yan, good morning po. Sister Anacleta Paro Torres. Yun. Si Nanay Estelita Labore. Amen. Si Sister Salome Talain Ignacio. Yan, si Jeline. Wow, good morning. Good morning. Santo Tomas. Yes. Ayan, at kay Ate Mila. Ayan, Yes. okay. At ganun din kay Ate Jackie. Kay Ate Jackie. Yes, ayan. at saka si Kuya Larry Bautista. Ayan. Okay. So, yan, Pastora. Tuloy na tayo. alright. Yan, sa ating topic ngayong umagang ito. Okay. So, katulad nga kanina, binasa po natin ang Aklat ng Galacia. At may mga bagay po tayong matututunan dito sa kabanata na ito. Sulat ito ni Pablo sa mga Galacia. At ito ay tungkol sa paggawa ng mabuti. O, 'di ba? So, sa mga kapatid natin diyan, i-comment natin, gusto kong gumawa ng mabuti ngayong araw, o 'di ba? Yan yung ating i-comment. Ayan. At basahin mo nga, Pastor, yung ating isa sa mga key verses natin. Yan, Pastora. Sa verse 9 at saka verse 10. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Verse 10, ang sabi po, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yeah. So sabi nga sa English, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we will not give up. Yes. And therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, kung makikita po natin, yung paggawa ng mabuti, ito yung highlight dito sa dito sa chapter na ito. At i-define ko dito yung doing good defined. Ano ba, Pastor, ang definition ng doing good? Pakibasa mo nga. Yan. Ang definition po ng doing good ay acting in a way that is consistent with God's will and character. Yun, di ba? So makikita natin kung atin pong hihimayin ang verse at maya-maya sususugan natin ang mga per verses ng ating salita ngayon. So kung makikita natin, may mga bagay na gustong ipaunawa o may mga what do you call this? So doing God involves few things, 'di ba? Yes. So
kung ating titingnan at susuriin ang verse na ito, ay sumasagot ito sa apat na tanong. What, who, when, and how. Sumasagot ito. So, ibig sabihin, yung doing good na tinatawag dito, ito ay mayroong specific action, kanino gagawin, kailan gagawin, at papaano ito gagawin. Ayan. So, magpatuloy tayo, Pastor. So, sa paggawa natin ng mabuti, may sinasabi po ang Ephesians 2:10, Pastor. Yan. Sabi po na Ephesians 2:10, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun. So, ibig sabihin, ang number 1 point ay we are created to do good works. Yun naman talaga. Kasi, di ba, ang ating sabi diyan, let's not be weary in doing good. So, ibig sabihin, tayo, we are created to do good works, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Yes. Kaya, makikita natin ang ating design. Pastor, ang design mo pala ay ano? Ang design talaga na gumawa ng mabuti. Yan, no, di ba? Makita mo? Talagang iyan ang design ng bawat isa sa atin. Ayan. At meron ding sinasabi yung verse 10, yung ating key verse na kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Yes. Sa English, maganda din po ang translation eh. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, kita mo especially to those who belong to the family of believers. So, kung makikita natin ay napaka-specific po ng verse na ito pagdating sa paggawa ng mabuti. 'Di ba? So, ano-ano yung mga bagay na naka-involve sa doing good? Number 1. Okay, number 1 po. Yung pong ating, siyempre, meron tayong task. Ano ba yung task po na pinagagawa po sa atin? Ang sabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Ayan. Ayan. So, Ito ano po yung task doon? Yes. Ano ang task? Diba? Nasa doing good po tayo Ano yung task o ano yung pinapagawa dyan? Ano yung ipinapaalala ni Pablo dyan? So, ang pinapaalala dyan ay we have to help daw. Sabi ganyan. Yes. Yan. Sabi, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Ibig sabihin, tayo daw, sa NLT po, sa NIV, you who live by the Spirit should restore. Sa NLT, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. Ibig sabihin, win back. Yes. Diba? Anong ibig sabihin ng win back? Aakayin. Yes, aalalayan. Okay. Yes. Pastor, sige. Paano ba nag-aakay? Meron ka bang experience na ikaw ay inakay? O may umalalay sa'yo? Sige nga. Oo, meron, Pastora. Okay. Napakaraming mga instances sa aking buhay na ano. Alam mo nakita ko doon, yun isa sa pangyayari sa akin. Alam niyo, nung inaakay ako, talagang dahan-dahan siya eh. Dahan-dahan. Kumbaga parang pagka ikaw ay nandoon sa pagkakataon na mahina, yung aakay talaga kailangan dahan-dahan, mahina. Tulad nung naranasan ko noon na hindi ako pinagsalitaan ng mabibigat na salita. Talaga namang parang sabi nga yung parang bali na hinihilot. Ano bang kalagayan mo noon, Pastor? Mahina ka saan? Nabalian ka ba? Nagkasakit ka ba? O mahina sa pananampalataya? That time, mahina ako sa pananampalataya, Pastora, lalo na nandun ako sa Macau. Wala ka pa noon eh. Okay.
Kaya ang umakay sa akin ay isang mananampalataya din. At alam niyo, habang inaakay niya ako, talagang dahan-dahan siya, dahan-dahan. Yun. Ingat na ingat siya sa pagsasalita, ingat na ingat siya doon sa mga sasabihin. Talagang tama ang sabi ng salita ng Diyos na kapag meron daw na nahulog ay tayo doon yung magpapalakas. Yun. Tayo magbibigay ng kalakasan sa kanila. At ang sabi doon ay para So, ang maibalik sa trabaho espiritu. ay, Pastor, wag mo i-fast-track, ha? Ah. Ang trabaho, ang ginawa ay, niya, win back. Yun. Ibinalik Win ako back. doon sa tamang Yeah. track. Okay. So, number 2, the worker. Sino yung magwi-win back? Yes. Sino yung magwi-win back? Mahalaga kasi, hinimay po natin ito. Hinimay kasi, napakahalaga na maunawaan natin itong task na ito, yung doing good to all. Pag hinimay natin yung sinasabi ni Pablo dito, hinimay talaga natin sa ilang bahagi. So, yung task, i-win back, i-restore. Ibig sabihin, tutulungan, Yes. hindi itutulak. Amen. Imbis na ibangon, itutulak pa para masubsob. Hindi ganon. Ang kailangan ay To win back talaga. Para maibalik. Alalay, tutulungan. akay. Aalalayan. Yes. ang example po kasi ng pag-akay, halimbawa ikay nadapa, alam mo, ang lakas nung mag-aakay, full. Yes. Kasi bakit? Halimbawa, subsub sa lupa. Hindi pwedeng lalamya-lamya ang Amen. nag-aakay. Diba? Aalalayan mo Ang talaga. kailangan, ibabangon mo siya hanggang sa siya'y makatayo. So, syempre, hindi pa siya malakas. At aalalayan, ibig sabihin yung lakas mo ay magiging lakas niya Amen. for a while Yes. upang mag-gain niya yung kanyang strength. Yes. Diba? Para So, makatayo. yan. Para aalalayan. Aalalayan talaga. Hindi tutungtungan para lalong sumubsob, Yeah, Pastor. oo. Ayan. Aalalayan, Diba? bubuhatin. So, iyon yung task. Yes. Win back or restore. Ibig sabihin ng restore, i-restore yung strength nung mahina. Amen. Iyan yun. Yes. So, dito, i-restore yung stature ng isang bumagsak. Yes. Yan, okay. So, the worker, sino ang may trabaho nito? Sinong itinalaga para mag-restore? Pastor, Yes. sino? Yes, ang sabi dito ng salita ng Diyos, kayong pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yan. Yun. You who live by the Spirit should Yes. restore. Amen. Diba? Should. Ibig sabihin ng should, wala kang choice, Yes. but to restore. Yes. Diba? Tayo Kasi- talaga yung tayo talaga yung worker na tinatawag dito. Tayo talaga yung gagawa. Kasi bakit daw ikaw, Pastor? Kayong pinapatnubayan ng Espiritu. Yun ang sabi. Ibig sabihin, ang hindi nagre-restore, hindi pinapatnubay ng Espiritu, iyon lang. Ayun lang. O, So, diba? kailangan talaga, task talaga to, Pastora, at saka Hindi, work. kasi work ang talaga. sign talaga ng pinapatnubayan ng Espiritu, bumubuhay, Yes, di ba? totoo yan. Nagpapalakas, Nagpapalakas, di ba? yes. Hindi pumapatay, di ba? Hindi nagpapahina, Yes. kundi hindi kumakalas, Yes, kundi nagpapalakas, nagpapalakas. bumubuhay, di ba? So, iyan yung pinapatnubayan ng Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu, siya ang may task. Diba? So, the workers have the task. The workers, the people who are living by the Spirit. Ibig sabihin, ang pinapatnubayan ng Espiritu. So, the Spirit, mamaya, ating i-expand yung ano bang nakapaloob dun sa spirit na pumapatnubay sa atin o yung natanggap natin mamaya sa Efeso. So, dito, ito po talaga, personal pronoun. We. Yes. I. Yes. Ang personalized, I. Yes. Pag nagturo ka, you. Pero dapat, I. O kaya, we. Yun ang personal plural na pronoun. Ibig sabihin po, kaya po yan ay personal, aakuin mo talaga ikaw at ako yan. Hindi ka pwedeng magturo, hindi, ikaw yan. Hindi pwede. Kasi sabi ni Pablo, bilang yes. ama ng pananampalataya,
ikaw na pinapatnubayan ng Espiritu. So, if we confess that we are living by the Spirit, tayo yan. Yes. Diba? Tayo yan. At sino naman ang recipient ng good works? So, tayo ang itinalagang gagawa. Sino naman ang tatanggap ng ating serbisyo? Yun yung recipient. Pastor, sino yan? Ayan. Siyempre, ang sabi dyan ng salita ng Diyos ay sa iyo na nahulog sa pagkakasala. Yeah. Yun. Kung kumpletuhin mo, Pastor. Yan. Kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala. Yan. Yan. Diba? So, ibig sabihin, ang recipient ng ating paglilingkod, diba, o ng paggawa natin ng mabuti, ay itong mga tao na bumagsak, Yes. ng hina, tumalikod, diba, nag-backslide, o yung hindi pa nakakakilala. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod talaga, hindi sa ating sarili. Meron talaga tayong tao na aakayin, Yes. aalalayan, bubuhayin, i-encourage, ano pa ba? Diba? Pag-preach ka, Yes. ganyan. Kaya napakahalaga, Pastora, dyan na yung meron tayong mataas na discernment. Alam mo kung bakit? Kasi marami sa mga tao na tatanungin mo, hey, sister, brother, kumusta ka na? Okay lang, mabuti, pero deep inside, mayroong mga dinadala. So, dito po, bilang mga manggagawa ng Panginoon, kailangan ma-discern po natin yung kung alin yung mahina, alin ba yung malakas, alin ba yung kailangang tulungan. Kasi ang sabi nga doon ay, tayo talaga to eh. Tayo ang gagawa nito. Pastor, alam mo, ang recipient, hindi ka daw mamimili. Yes, ay totoo. sabi, all people. All people. Diba? Yes. Sabing ganyan, all people, especially, diba? Especially, to diba? those Doon sa who- verse 10. Yes. Let us do good to all people. Yes. All. All talaga. Walang exempted. Hindi ka mamimili. Mm. Especially, alam mo, yung all, lahat. Pero mayroong special. Yes, meron tayo. Kaya Anong ibig sabihin noon, Pastor? Especially to those who belong to the family of believers. Yes, ay di yung yung mga tao na kasi pastora pagdating sa word na yan yung sabihin natin hindi talaga hindi mapipili eh. Hindi mo mapipili kasi ang sabi mo dito to all people, especially to those who belong to the family. Pastor, ito kasi alam mo ba? Ito kasi ang problem sa atin. Minsan hindi tayo aware. Yes. Mas magaling pa tayo sa iba tapos isa loob ng pamilya hindi. Yun lang. Oh, di ba? Maraming Nangyayari mga ba ito? Maraming instances na Nangyayari. ganyan, Pastora. Yan. Mm. So, pero, isa yon sa nakapaloob dito. Pero, ang gusto sigurong tukuyin dito, tayo kasi bilang mga mananampalataya, we belong to one family, to the Yes. family of God. The family of So, God. ibig sabihin, kaya sabing especially to those who belong to the family of believers, yung mga mananampalataya. 'Di ba? Kasi tumutulong tayo sa mga hindi mananampalataya at ang all kasi, ang ibig sabihin niyan mananampalataya at hindi mananampalataya, Yes, 'di ba? yes. All. Pero ang sabi niya, mas Yes. tulungan natin ang mga kapwa natin mananampalataya. Bakit kaya? Kasi yun talaga yung nasa circle ng yung pamilya natin. Yun ang araw-araw kasama natin. At saka, Pastor, kasi, di ba makita mo yung verse 1? If someone is caught in a sin, di ba, ang mananampalataya, kasi yung mga kapwa natin mananampalataya, dapat kasi natin talagang alagaan yan. Bakit? Para hindi na sila ma-fall to sin. Yes. Di ba? Kasi ang tinatrabaho yung mga bumagsak sa kasalanan, di ba? Overcome by sin. So, ibig sabihin, mahalaga ang ating pagdadalaw, ang ating pagpa-follow up, mahalaga yung ating care, community care, yes. di ba? So, napakahalaga yan. Bakit? Kasi nga, kapag ang ating mga kapwa mananampalataya ay mayroon tayong
yung meron tayong consistency of action. Ito yung susunod consistency of action. Ang ibig sabihin ng consistency of action, kung all people yan, ang consistency at all times. Yes. Diba? At all times. And as we have opportunity. Ibig sabihin, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to family of believers. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga tao, sa mga kabilang sa pamilya ng mga mananampalataya. Yes. Tama ba? Oo, Tama ba? Kasi Yeah. sabi mo kanina, kung meron tayong community care, meron din tayong tinatawag na family care. Kaya nga, Yes. hindi kasi ang talagang simbahan po kasi ng Diyos, Pastor, ay kasi siya, Kristiyanong pamilya. Yes, amen. Hindi lang tayo Kristiyano sa bahay, Kristiyano sa simbahan. Ang Kristiyanong pamilya ay para talagang yung actual na pamilya natin. Kasi 'di ba, the reign of God in heaven on earth, 'di ba? Yes, yes. So ang paghahari ng Diyos sa langit ay mangyari dito sa lupa. Kaya tayo ay isang pamilya ng Diyos. Kaya ang sabi dito, ito kasi ay ipinapaalala upang mapangalagaan ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi ang pagpapalakas sa isa't isa, ito ay makakaiwas upang ang bawat isa sa atin ay makaiwas sa pag-fall sa kasalanan. Yes, 'Di ba? Amen. Kasi ang pagpapalakas, 'di ba, dumadaan na discourage ka, 'di ba? Yes. Dumadaan ng hihina ka. Dumadaan din nadidismaya ka kahit na nga minsan ginagawa mo na lahat sa paglilingkod, 'di ba? Nadidismaya ka pa rin. Ito ngayon yung encouragement natin sa bawat isa. This does not belong only to the pastor. This is not just the task of a pastor. So this is a task of every believer who is Yes. living by the Spirit, Amen. 'di ba? Ang galing, 'di ba? So iyon. And kailangan mayroon daw tayong consistency of action. Hindi po pwedeng 1 time, 2 times, 3 times. Yes. Kailangan at Tuloy-tuloy. all times, Yes. 'di ba? Tuloy-tuloy. At saka yung sinasabi na basta may pagkakataon. Basahin mo nga, Pastor, ito. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo Yan. ng mabuti sa lahat ng tao. Yan, Yan, di ba? yes. Basta may pagkakataon. So, ibig sabihin, wala na itong pinipiling season. Season or out of season, Yes. let us do good. Amen. Di ba? Amen. Ayan. Yes. Yan. So, ano naman ang instruction ng paggawa ng mabuti? 'Di ba? So, ating isa-isahin sa ibig sabihin, ang instruction, ito na yung papaano. Yes. Ayan. Pastor, basahin mo nga yung verse 1c. Yan. Sabi Ito. ng verse 1c, subalit gawin ninyo yon ng may anang mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Oh, 'di ba? Ibig sabihin, gently restore others. Yes. Gawin daw natin ito ng mahinahon. So tayo, minsan tayo po ay, magandang umaga po, Pastor. Okay, salamat po. Ayan. Sister Alma Alindayo. Ayan, Sister Marisa Nunez. Ayan, Sister Marivic Cruzada. Ayan. Alright, so magandang umaga po. So, ano nga sinasabi natin? So, gawin daw natin ng mahinahon. Mahinahon. Yes. Napakahalaga talaga na mahinahon. Kasi, alam mo ba, kahit na, ano bang illustration natin? Pag sinabi ko, Pastor, papatayin kita! Pero pag sinabi kong papatayin kita, parang ang pangit na ng iyong sinasabi. Pero pagka Mahinahon. gentle, Yes. the approach is very important. Yes, amen. Mahinahon ang ating approach. Alam mo, kapag mahinahon, ito kasi ay makakapukaw ng puso. Ito yung sabi doon sa Proverbs, di ba? Yes. Yun daw mahinang pananalita, ito daw ay nakakapagpabuhay ng puso. Di ba? Pastor, mayroon ka bang karanasan na ganito? Yun No, nga, kung noon bang ikaw ay dinarag ko? ay kung dinarag ako noon, ay malamang di kumalas na ako. Iyon. Kaya So, nga, ibig sabihin- mainam talaga yung Mhm. mahinahon eh. Yun. Mahinahon kasi sinabi ng Bible na kailangan talaga gawin natin iyon ng may mahinahon. Bakit po? Kasi pag dinarag talaga natin ay instead na maaayos, makaklas, lalo magkaklas. Kasi tama ang sabi ng salita ng Diyos na hindi kailangan makrush yung spirit ng tao. Kasi pag nakrush talaga yan,
instead na mapaayos natin, instead na maiayos natin maiayos yung tao kung sino man yun, talagang parang sasabog yan eh. Kasi kapag nagsalubong yung imbes na ma-win back, yes, instead na ma-win back, imbes na ma-restore, yes, anong mangyayari? Ano yan? Lalong kakalas. Lalong kakalas. Mawawala lalo sa yung objective ng Panginoon, hindi natin magagawa. Amen. Diba? Amen. Next, Pastor, verse 2. Ang verse 2, ang sabi po doon ay, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Iyan. Yeah. Napakahalaga kasi ang pagtutulungan, helping each other's burden, carrying each other's burden. Kasi, alam nyo po ba, meron kaming kahapon, kami po ay, yung ikinukwento po namin sa inyo na isang bagong kaibigan na dumalo dito ay nagkaroon ng nagkasakit po sila. Yes. Ngayon, sila po ay gustong magpa-check up. Alam niyo po ba dahil nahihiya, inabot sila ng hapon, saka sila tumawag. Hindi, tayo pa tumawag. Tayo pa tumawag. Kinumusta natin Oo. At kami po ang nagdala sa kanila. Sinamahan namin sila sa ospital. Ito po ay isang maliit na act ng pagtulong. Hindi namin ito sinasabi para kami magmagaling sa inyo. Yes. Hindi po. Ang gusto naming i-point po dito is kapag po may tumutulong doon sa isang tao, alam niyo po ba na i-ease up yung burden nila o ng ating tinutulungan. So alam niyo po ba, hindi pa kami nakakarating doon sa clinic, tuwa na po ang kanilang puso. O di ba may nagawa ng isang bagay? Kasi bakit po? Yung kanila daw, nagkukwento sila, ang kanila daw pong church, walang ganon. Yung walang dumadalaw, walang ganon. Basta simba, uwi. Simba, uwi. So napakahalaga, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. So tayo ay maging bahagi ng solusyon sa problema ng bawat isa. Or sabihin na natin na tayo ay magpalakasan sa isa't isa. Yes. Kasi kapag maraming, ano nga yung sinasabi ni Pastor May? Yan, kapag maraming... Ano nga yung kanyang lagay pinasisigaw? Hardworking hands. Yes, hardworking hands. Hardworking hands, hardworking feet, di ba? Yes. Pag maraming kamay na bumubuhat, gumagaan ang pasanin, Yes. di ba? O, di ba? Pagka maraming paa at maraming kamay ang nagtutulong-tulong, nagiging mabilis ang gawain ng Panginoon, di ba? Next. Yan. Pastor, yan ang next. Verse 4. Ang sabi ng verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Pastor. Yan. Ipaliwanag mo, Pastor. Ay, siyempre, ito, kailangan natin marunong tayo mag-analisa kung ano yung ginagawa po natin. Kasi po, ito din po ay magiging kalakasan ng ating mga tinutulungan. Kasi kapag nakita po ng ating mga tinutulungan, yung ating ginagawa ng mabuti, yung ating the way, yung sa ating pamamaraan po natin. Alam niyo po, ito po yung nakakagaan din po ito. Ang sabi po dito, wag na niyang ihambing pa sa iyo ang gawa ng iba. Iyon. Ibig sabihin, mind your own action. Yes. Or, ang ating paglilingkod, wag nating ikumpara sa iba. Kailangan po ba talaga, Pastor, ganon? Alam niyo po, yung comparison, hindi naman siya masama. Hindi siya masama. Kaya lang, depende sa iyong motive. Yes. Kasi kung ang comparison is evaluation, it is a healthy comparison. Anong ibig sabihin nun? Ang healthy comparison, you are getting the opportunities that you need to do, diba? Because you are analyzing what you are doing, what we are doing. So, if we are analyzing what we are doing, we are, the healthy comparison is we need to compare our actions or the result of our actions to others. Bakit? Hindi ikukumpara para ma-insecure ka. Ikukumpara mo ito to get the windwells of others at makita mo din naman ang opportunity natin sa ating mga buhay. Halimbawa, napagtagumpayan niya yun.
ang ugali natin, hindi pala natin yung nagagawa. So, ibig sabihin, opportunity natin yung napagtagumpayan ng iba. Kaya nga napakahalaga yung nag-share sa bawat isa Yes. Nagpapalakasan. Palakasan. Kasi nga, pag nakumpara mo, mahina ka pala doon sa area na yun. Mahina ka pala doon sa ganitong area. Pero yung kapatid mo, malakas naman doon sa ganitong area. Katulad po naming mag-asawa, we complement with each other. So ako, medyo magaling ako pagdating doon sa mga analisa. Ito namang aking asawa, siya naman po, magaling siya sa connectivity sa mga tao. Ibig sabihin, pinagsama kami ng Panginoon, teamwork kami. Dati nai-insecure po ang aking asawa sa akin at ako'y nai-insecure din sa kanya. O diba? Wrong comparison yun. Pag nag-create ng insecurity, ang comparison, good morning po, doktora, kapag nag-create ng insecurity ang comparison, that's not a healthy comparison. Yes. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. So, ang pagsusuri ay upang makita mo ano na ba ang iyong achievement, ano na ang went well, ano na ang even better or iyong opportunities. Kasi kaya mo ito ginagawa upang magkaroon ng improvement o mas magandang resulta ang ating ginagawa. To get better results, not to get insecure, to get more insecure. Yes. Hindi pwedeng ganon. Kasi healthy comparison would lead us to greater results ng paglilingkod. Ibig sabihin, tayo ay magiging effective. Kung gusto mo namang mag-upgrade, magiging mas effective. 'Di ba? Kaya, huwag ihambing sa iba ang ating ginagawa. Ibig sabihin, halimbawa po, katulad namin, kami po ay nandito sa NAEC. Minsan nakikita ko, nakakatuwa yung ating mga kasamang nagpa-pioneer. Kasi ang daming yung mga nakikita natin sa pictures. So, kung negative ang pagkukumpare ko doon, mai-insecure kami, ay kami ganito laang kami. Manghihina ka, 'di ba? Pero healthy comparison, lalakas ka kasi Yes. bakit? You are looking at the things in a godly perspective. Yes. Yan, sa perspective, sa paningin ng Panginoon, 'di ba? Ayan, so sapagkat bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Pero in short, mind our own paglilingkod kasi we have our individual accountability. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara. Bakit? Wait lang po. Kasi ang Diyos lahat, Yes. ang source. Galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Depende ito sa ating pagsunod. At depende din sa kung saan tayo dinadala na dimension ng Diyos sa larangan ng paglilingkod. Amen? Ayan. Next, verse 6. Ayan. Pastor, verse 6. Ayan. Bilisan natin ng kaunti. Ayan. Dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Napakahalaga na tayo ay generous. Yes. Kasi bakit? Siyempre, alam mo ba, that's attitude of gratitude. Lagi yung tinuturo ng ating mga magulang at kami personal, sa kanila kami talaga natuto ng maayos na prinsipyo ng generosity. Yes. Hindi dahil pagtanaw ng utang na loob. Hindi. Kundi ito ay attitude of gratitude. Yes. 'Di ba? Kapag ikaw ay may mataas na attitude of gratitude sa Diyos, mataas din ang iyong gratitude sa mga lingkod ng Diyos. 'Di ba? Alright. Next, verse 8. Yan. Kailangan Yan. Ang nagtatanim para sa sarili. Okay, sumunod. yan, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibig sabihin, ang instruction sa atin, magtanim tayo para sa espiritu. Yes. Itong ginagawa natin, ito ay pagtatanim sa espiritu. Kasi bakit? Nakikipag-connecta tayo sa Panginoon, nagninilay tayo ng mga salita ng Diyos, nagliliwanag ang ating mga isip at ang ating mga pananaw, nabubuksan ang ating puso, ang ating tenga, at tayo ay
lumalawak ang pagkakilala sa Panginoon, di ba? So, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay pagtatanim sa Espiritu. At ano ang ating aanihin? Siyempre, dahil graduate na tayo sa mga sa mga bagay ukol sa laman, siyempre ang ating aanihin ay buhay na walang hanggan. Diba? Next. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ayan, 'di ba? So kasama talaga ito sa paggawa ng mabuti, huwag tayong mapagod, 'di ba? Minsan kasi nakakapagod po kasi bakit yung aking inaasahan ay hindi ko pa nakikita o hindi pa natutugon yung aking prayer request. Kaya marami na kaagad nagsasawa, nadidismaya. Yan, nagsasawa, yes, nadidismaya. Kasi gusto makita kaagad ng magandang resulta. Pastor, hindi naman kaagad, 10 taon na, hindi pa nangyayari yung aking ipinapanalangin Kailangan, kaya nga sabi diyan, huwag mapapagod. Yun. Ibig sabihin, magtiyaga talaga. Yan. Tiyagain mo talaga, Diba? hihintayin mo talaga yan. Kasi katulad ng isang binhi o isang tinanim, hindi naman pag itinanim mo ngayon, aani ka kaagad maghihintay ka ng tamang panahon. Yan. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, Yes. may takdang panahon. panahon. 'Di ba? Verse 9 nito may takdang panahon. Kaya dapat, hindi daw tayo dapat mapagod. Yes. Let us not grow weary. 'Di ba? So, napakahalaga talaga na tayo hindi mapapagod. Bilisan natin, alas 6 na. Ano naman ang benefits o ano naman, Pastor, ang benepisyo ng paggawa ng mabuti? Verse 7. Yan. Sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi nga sa English translation, a man reap what he sow. Ibig sabihin kanina dahil tayo nagtatanim sa Espiritu, ay ang aanihin natin ay mga bunga ng Espiritu. Amen. Diba? At kapag tayo ay nagtatanim ng bunga ng Espiritu, if you are willing and obedient, we will eat the best in the land. Diba? Kapag tayo masunurin. So, yun yung kahulugan po nito. Next. Nabanggitan natin ito, benefits. Ang ating benepisyo sa paggawa ng mabuti ay buhay na walang hanggan. Diba? Yes. Amen. So, buhay na kasiya-siya dito at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. At ito, alam natin ito, kaya nga napakahalaga na sa ating mga ginagawa at paglilingkod, hindi tayo mapapagod. Kasi bakit? Kaya tayo kasi napapagod dahil doon tayo nakapokus sa ngayon. Sa buhay natin ngayon. So, dapat ang ating focus ay yung sa bukas at pagkatapos ng ating paggising bukas. Di ba? Pagpikit pala. Yes. Pagpikit dito at paggising sa kabila. Kasi kung titingnan natin ang eternal rewards, matagal kasi yun Kasi hindi mo alam kung kailan tayo uuwi sa Panginoon. Ngayon, kung mapapagod ka, hindi mo alam kung kailan ka uuwi. Baka mamaya napagod ka ngayon, bukas uuwi ka na pala. Sayang naman. Yes. Tama ba? Huwag nating hayaang may masayang. Di ba? Hindi, tsaka, yung ating nasimulan, huwag nating hayaang mauwi sa wala. Yes. Di ba? Kasi napakahalaga na tandaan natin ito, ang buhay na walang hanggan, ito ang kaloob ng Diyos, sabi doon sa, di ba? Sabi sa salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ng kaloob niya. Kaya, habang tayo'y naririto, magtiyaga tayo na magtanim sa Espiritu kung ano ang ating itinatanim. Pag ang itinatanim natin ay buhay, pag ang itinatanim natin ay paggawa ng mabuti sa mga mananampalataya at di mananampalataya, ano ang ating aanihin? Buhay na walang hanggan. Ano ang sample niyan, Pastor? Hindi ba pagka ikaw ay nakaakay? Ako, ito yung personal na naranasan ko nung tayo ay nag-struggle. So, ako'y dumasal nung tayo ay nandoon sa challenges natin. Ako'y dumasal na maakay ko pabalik ang asawa sa tulong ng Panginoon. Alam mo, ito'y medyo matagal for several years. Pero alam mo, nung magtagumpay ang Diyos sa ating buhay, hindi lang sa akin, hindi naman ako ang magaling kasi nagawa ko yun dahil patnubay ng Espiritu Santo. Alam mo, nung magawa ko po yun, alam mo,
ako talaga ay sobrang nagpasalamat sa Panginoon. Yes. Nagpasalamat. Ano ang aming inani? Hindi pa naman kami buhay na walang hanggang kasi narito pa kami sa daigdig eh. Pero kagalakan, Yes. kapayapaan, kasiglahan, halata pa ba na problema? Di ba hindi na? Halata pa ba na dumaan tayo sa mga gayong napakalalim? Na mga trials and challenges? Di ba hindi na? Kasi ito ang inaani kapag tayo ay nagtiyaga. Yes. Di ba? Ayan. Kaya let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest. Ngayon, kanina, nabanggit ko na hihimayin natin ano ba yung nakapaloob, ano ba yung sinasabi ni Pablo dito tungkol doon sa mga tao na nabubuhay sa Espiritu. Alam niyo po, paraanan natin yung Ephesians 1:1-3. 1-13 pala. Yan, 1-13. So, ang mga tao na nabubuhay sa Espiritu, or the people who are living by the Spirit, are blessed in every spiritual blessing. Diba? Verse 3. Diba? So, tayo daw ay pinagpala ng mga pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yes. Diba? Next. Tayo ay pinili niya upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan. Ibig sabihin, tayo ay pinili. 'Di ba? Napakapalad natin dahil tayo ay pinili bago pa tayo likhain. Pinili niya tayo para maging Kanya. Tayo ay Kanyang possession, tayo ay Kanyang pag-aari. So, yan ang mga taong nabubuhay sa Espiritu. Ibig sabihin ng nabubuhay, tinanggap ang Espiritu Santo at ang buhay na ito o ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nabubuhay sa atin. Sabi doon sa Galatians 2. Diba? So, we are predestined for adoption to sonship, verse 5. Yes. Pinili niya, Amen. Pastor. Yes, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Oh, 'di ba? So, ang ating Ama ay ang Ama at tayo ay naging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Yes. 'Di ba? Dati tayo kaaway, ngayon anak na. Amen. 'Di ba? So, napakalaking pribilehiyo ng pagkakapili sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? At ito ay predestined. Pag sinabing predestined, hindi ka pa nilikha, naka-design na. Ito na yung iyong destiny na tinatawag. 'Di ba? Verse 6, Pastor. Sa gayon ay pupurihin ang kaluwalhatian. Verse 7. Ayan, sabi ng verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Iyon, o 'di ba? So, alam natin na tayo ay pinatawad na ng Panginoon. There is now no condemnation, Romans 8:1, 'di ba? There is now no condemnation sa mga taong tumanggap kay Kristo kasi bakit? Tinubos na tayo ng kanyang dugo, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen. 'Di ba? Next. Verse 11. Binibilisan po. Ayan. So, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang plano ng ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Mas maganda sa English. Verse 11. Wait lang. Yan, verse 11. So, ganda po sa English eh. So, in Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Ibig sabihin, tayo ay pinili at i-design according sa kanyang layunin na naka-conform. Pag sinabing naka-conform, tayo ay nakaayon doon sa plano ng Panginoon at tayo ay naka-conform sa image ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, tayo ay kamukha ng Panginoong Hesus, di ba? And verse 13, we are marked
with a seal, the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance. Diba? Sabi niya, so, basahin na. When you believed, you were marked in Him. Ito po ay verse 13 and 14. You were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ibig sabihin, tayo po ay binigyan ng selyo at garantiya. Pag sinabing garantiya ay sigurado ka, may nakagarantiya sa iyo, nakagarantiya ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo, ito ang garantiya ng ating inheritance. Ang ating inheritance po ay iyong buhay sa kabilang buhay. 'Di ba? Kaya nga napakahalaga na naiintindihan natin, merong transition. Ang transition natin ay until ang Panginoon ay dumating, 'di ba? So napakahalaga na tayo ay nakaayon. Dapat aware tayo sa Espiritu Santo. Dapat we live by the Spirit, 'di ba? Kasi ang Holy Spirit nga ang garantiya. Ang Holy Spirit ang ating teacher. Ang Holy Spirit ang ating helper. Ang Holy Spirit ang ating strength. And alam mo ba, ang Holy Spirit, ito yung, sabi doon sa verse 20, ayan o, wait lang. His incomparably great, verse 19 to 19 pababa po. His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength, di ba? He exerted the mighty strength of God the Father, which was exerted when He raised Christ from the dead and seated at His right hand in the heavenly realms. Far above all rule and authority, power and dominion, every name that is invoked, not only in the present age, but also in the age to come. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siya ring bumuhay sa Panginoong Jesus nung siya ay mamatay sa krus, itong kapangyarihan din na ito ang bumuhay kay Jesus at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Ama. At ito din ang kapangyarihang ibinigay ng Ama kay Jesus upang maghari ng may authority and power sa simbahan at sa lahat sa panahon ngayon at sa lahat ng panahon. So, ito, makikita natin, ito po ang mga biyaya. Ito yung mga spiritual na pagpapala na tinanggap natin sa Panginoon. Yes. Na we who live by the Spirit, diba? So, makikita natin na yung ating pinag-aralan sa Galatians chapter 6, yung Galatians chapter 6, yung kabuuan ng doing good ay magagawa natin if we are living by the Spirit. At kapag naunawaan natin ang kabuuan ng nakalakip sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na tinanggap natin, alam nyo po, hindi po tayo mapapagod. Diba? But those who wait upon the Lord will not grow weary. Ano tama ba yun? Sa Isaiah, diba? Yes. Diba? Ikaw daw itatakbo, di ka mapapagod. They shall renew their strength. Diba? They shall renew their strength. They will run but not go weary. They will walk but will not faint. Diba? Yun yung sinasabi. So, ibig sabihin, let us not grow weary in doing good, for in due time, we will reap the harvest if we will not give up. So, sa pagtatapos po, may ipinapaalala po si Pablo, dalawang bagay. Dalawang bagay ang ipinapaalala niya. Always thank the Lord in prayers, which is atin ang ginagawa. Yes. At lagi tayong manalangin. Doon sa verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the richness of His glorious inheritance in His holy people. Ibig sabihin, lagi po nating ipanalangin na tayo ay huwag kapusin sa biyaya ng Panginoon. Ang Espiritu po ay hindi kinakapos. Tayo po ang kinakapos.
Ipanalangin natin na huwag tayong kapusin. Paano po tayo hindi kakapusin? Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. At ipanalangin natin na laging maging bukas ang mata ng ating puso at ang mata ng ating pangunawa upang sa ganon tayo po ay maliwanagan at lalong lumaki ang ating pagkakilala sa Panginoon. Di po ba? Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat po at naniniwala kami na sa atin pong pagtatalakayan, mayroon po tayong may nag-weekend sa ating pinag-aralan o sa ating dinalakay ngayong umaga na sa paggawa natin ng mabuti, kailangan po wag nating kakalimutan, tayo yan. Wag tayong magturo ng iba. Pangalawa, tayong itinaga. Pangalawa, ang task is to restore, to do good, restore others, win souls. Those who win souls are wise. Proverbs 11:30. Diba? At magkaroon din po tayo ng consistency sa ating paggawa ng mabuti upang sa ganon ay ang ating pagtatanim sa Panginoon maging consistent din at maging consistent din ang ating pag-ani. So be gentle, watch ourselves, carry each other's burden. Do not compare our actions to others and share all good things to sa mga lingkod ng Diyos sa buhay natin. At huwag tayong mapagod. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. May lakas talaga. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Sabihin mo dyan, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Minsan pa, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Sa iyong tinig, may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dalangin ko kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Nais ko ang presensya mo. Nais ko ang presensya mo. Mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay inyo pong tinuruan ngayong umaga na huwag mapagod sa aming mga paglilingkod. Yes, God. Maaaring ang iba sa amin, minsan natatakot, minsan nahihiya, minsan nadidismaya, minsan ayaw na. Minsan naman, wala ng lakas. Minsan naman, napapagod ng umasa. Lord, tinuruan mo kami, huwag kami mapagod. Amen.
ipinaalala mo sa amin na ang kapangyarihan pala ng Espiritu Santo ay aming tinanggap. At may lakas sa ngalan mo. Sapat ang lakas ng Espiritu Santo na aming tinanggap upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming mga kahinaan. Yes, amen. At pinaalalahanan mo kami ng mga salita na nakapag-remind sa amin kung papaano namin gagawin ang paglilingkod sa aming kapwa. Kung ano ang tinanggap namin, kung saan kami dapat tumuon ang pansin, kung ano ang dapat pag-ukulan namin ng pansin, at kung papaano namin dapat gawin ang aming paglilingkod. Panginoon, maraming salamat kasi napakayaman ng iyong salita. At sa aming pagninilay ngayon, kami lumakas. Amen. Dahil may lakas ang ngalan mo. Yes. Ang sarap sambitin, Panginoon. Amen. May lakas ang ngalan mo. At sa buong maghapong ito, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ang aming sasambitin, may lakas ang ngalan mo. Amen. Ang lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan ko dahil may lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Amen. Kaya Lord, maraming salamat o Diyos sa lahat ng mga napasama namin ngayong umaga at binabanggit nila ang kanilang mga kanya-kanyang prayer request. Amin, Panginoong, ipinahahayag na may lakas ang ngalan mo sa kanilang mga prayer request. May lakas ang ngalan mo sa mga taong may sakit ngayon. Sa pangalan ni Jesus, may lakas ka na nagpapagaling sa kanila. May lakas ka na nagpapalakas sa kanilang isip. May lakas ka na nagpapalakas sa kanilang puso at sa kanilang pag-asa. May lakas ka na nagbubuhay ng pag-ibig sa aming mga puso. May lakas ka na nagbubukas ng aming unawa upang lalo kaming lumago. May lakas ka, Panginoon, na nagliliwanag sa aming mga dinaraanan. May lakas ka at may liwanag ka na nagtuturo sa amin ng tamang desisyon sa aming mga buhay at sa aming paglilingkod. Sapat ang lakas mo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, we will take the opportunity, O Lord, because we want to pray for our nation and for the whole world and for the body of Christ. Lord, we pray for the whole world, O God. May lakas ang ngalan mo. May liwanag ka. Si Jesus ang liwanag. Magliwanag ka sa buong daigdig. May lakas ang ngalan mo. Ano man ang mga nadidiscover ng mga tao, mas malakas ang ngalan mo. Mas malakas ang kapangyarihan mo. We have a very big God. We have a very big God. At napakalakas ng kapangyarihan mo. Pagpalain mo ang buong daigdig, Panginoon. Magliwanag ka sa buong daigdig at sa lahat ng mga namumuno sa buong daigdig. Pagpalain mo ang body of Christ. Dalangin namin, O Diyos, na ang liwanag, the power of Christ, O God, ito yung magmanifest sa lahat ng membro ng body. Amen. Ng iyong katawan. Sa mga pinuno ng mga simbahan, Lord, magliwanag ka. May lakas ang ngalan mo, Panginoon, na maaaring magpalakas sa mga nanghihinang lingkod mo. May lakas ang ngalan mo na maaaring magbuo at magpabalik sa mga anak at magbuo sa mga pamilya ng mga lingkod mo, Panginoon. May lakas ang ngalan mo at may liwanag ang salita mo. Sapat upang ang mga nasa dilim naming mga anak, Panginoon, ay bumalik sa piling mo at magliwanag at maghari ka sa kanilang mga buhay. Mayroon ka ding lakas, Panginoon, at liwanag para sa mga nanunungkulan dito sa aming bayan na pinagsasamantalahan ng sa kasakiman sa pera, kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa lahat ng bagay. Lord, may lakas ang ngalan mo. Yes. Para magliwanag sa aming presidente. May lakas ang ngalan mo para magliwanag sa lahat ng mga gobernador. May lakas ang ngalan mo para magliwanag sa senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan at mga nanunungkulan. Sa aming mga teachers, mga doctors, mga professionals sa mga private sector. May lakas, may liwanag ang ngalan mo, Panginoon. Maghari ka at mapawi ang kadiliman, Panginoon, at mapawi ang kasalanan, O Diyos, sa puso ng bawat isa at magbalik loob ang bawat Pilipino.
Dahil ang sabi mo, ang Pilipinas ay para kay Kristo. At pagpalain mo po, Panginoon, ang amin-amin mga pamilya, Panginoon, ang amin-amin mga anak, patuloy na buuin ng iyong kapangyarihan. Ang amin-amin mga sambahayan, Panginoon. Buklorin mo kami sa iisang puso, iisang isip, iisang Diyos at iisang Espiritu. Espiritu ni Kristo. May lakas ang ngalan mo, Panginoon. Kaya Lord, amin din, O Diyos, idinadalangin na sama-sama ang aming mga magulang sa pananampalataya. Sina Pastor Dong, Pastor May at ang kanyang buong pamilya. Lord, sapat ang lakas mo na gumagabay sa kanila. May lakas at may kapangyarihan ka upang dumaloy sa kanila, Panginoon, ang iba, yung karunungan ng pamamahala, ang mga kapahayagan, O Diyos, upang lalong mapamahalaan ng maayos ang iyong gawain na ipinagkatiwala mo sa the hub of Christ. Pagpalain mo ang kanilang kalusugan, pagpalain mo ang kanilang mga isip, puso at ang kanilang buong pagkatao. Lord, may lakas ka para magprotekta sa kanila, Panginoon. Saan man sila pumunta, ang tagumpay ay sa iyo. Ang lahat ng bagay ay galing sa iyo. Ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan mo at ang karangalan ay para sa iyo. Salamat sa paglilingkod ng iyong mga lingkod. Inspirasyon namin sila, Panginoon, lahat. At kami nagpapasalamat. Lord, amin ding idinadalangin ng lahat ng mga simbahan, Panginoon, under the hub of Christ. Ang paglago, Panginoon, Lord, simbahan mo ito. DNA mo ito. Kaya, Lord, ito ay effortless kasi may lakas ka sa bawat simbahan. May liwanag ka sa bawat simbahan. Kami po, Panginoon, ay bahagi ng iyong ginagawa at kami ang pumapasok sa iyong gawain, Panginoon. Kaya kami ay confident, O God. Confident kami na ang lahat magiging minimum effort but maximum impact. Kasi ikaw ang impact. Kaya Lord, aming idinadalangin ang lahat ng mga next generations, O God. Lord, we pray for the next generation. We pray for the revival of the next generation, O God. May lakas ka sa mga kabataan. May liwanag ka sa mga kabataan. A great revival and breakthrough, Panginoon, is going to happen sa next generation in all places of the Philippines and all over the world. Yes. We thank you, Lord, for all the breakthroughs of your churches, O God. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo ang daily life sharing, ang staff, ang teams, ang mga hosts, O God, at ang lahat ng mga nakikinig. Lord, ang lahat, Panginoon, ng papuri, parangal, at pagluwalhati ay aming ibinabalik sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. So maraming salamat po sa lahat. So patuloy po kayong umantabay. Yes. At araw-araw bukas po ulit every Amen. 5 to 6 a.m. Medyo nag-overtime po tayo. Sorry po. At muli, magandang umaga sa lahat. God bless us all. May lakas sa ngalan ni Jesus. Amen.